So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ Me para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, meron tayong pag-uusapan na isa sa pinakamahalagang I think content na magagawa natin this month because alam ko bilang bago dito sa YouTube, may mga kaibigan tayo na talaga namang motivated, talaga namang determinado na magsimula ng kanilang mga YouTube channels. Pero dito guys, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga YouTube mindsets na dapat nyong iwasan kung kayo po ay magsisimula ng inyong mga YouTube channels. Alam naman po natin na bilang tao may kanya-kanya tayong ugali. Especially pag meron tayong gusto maabot, kung meron tayong pinapangarap sa buhay, at kung meron man tayo na gustong marating sa buhay. At dito, syempre may mga pamamaraan tayo na ginagawa na alam natin na minsan hindi tama, minsan hindi pasok doon sa legal na paraan para kahit papaano maabot natin yung mga ginugusto natin, it's either sa realidad or dito sa social media. So ngayon, i-discuss natin yung 7 YouTube mindsets na para sa akin, kailangan nating iwasan lahat. Number 1, the shortcut mindset. Lingid naman sa kaalaman nyo na sobrang daming content creators na nagsisimula pa lang dito sa YouTube ang gusto maabot agad ang isang bagay na nakikita nila sa iba't ibang influencer like pagdating sa revenue, pagdating sa popularity, pagdating sa subscribers, or pag nakikita nila na umaangat ang isang tao. Dahil dito, mas pinipili nila or mas nakakaisip sila ng ibang paraan paano nila maabot yon sa pinakamabilis na paraan kahit sabihin natin na hindi organic yung way nung pag-angat ng kanilang mga channels. Which is para sa akin, hindi rin po yun maganda. Kasi alam naman natin na ang shortcut, isa yan sa pinakamabilis na paraan talaga para maabot natin ang isang bagay. Pero doon sa shortcut na yon, alam ko may mga sinasacrifice tayo na legal way or authentic growth para sa mga channels natin. So yung example ng mga shortcuts dito sa YouTube like yung sub per sub, watch to watch, pangat program, dikitan, lapagan, palitan ng subscribers, palitan ng watch hours, and kahit anong pamamaraan para mapabilis yung pag-angat ng inyong mga subscribers or sabihin natin para ma-monetize yung channel nyo or para mapataas nyo yung watch hours ng channel nyo. Alam naman natin dito sa YouTube, bago po tayo makapag-build up ng isang solid audience or solid community na talaga namang manonood ng mga videos natin is kailangan po talaga natin paghirapan yung mga videos na ina-upload natin dito. Hindi lang dahil kailangan natin ng subscribers, so sasali tayo sa mga group or GC na dedicated para dumami yung subscribers natin. But at the end of the day, no, hindi naman talaga sila viewers ng ating channel or hindi naman po talaga sila target audience ng mga videos natin. Kaya nga simula nung ako ay umangat dito sa YouTube in the most organic way, lagi ko nang pinaniniwalaan talaga or lagi na ako naniniwala dun sa kasabihan na mabagal man ang pag-angat mo dito sa YouTube. Ang mahalaga, organic and authentic. Kasi ako, naranasan ko na din po na umangat sa mabilis na paraan but na-realize ko guys na hindi rin po ito makakatulong in the long run. So lahat po ng pinaghihirapan nyo, lahat ng oras na pwede nyo sayangin sa pakikipag-sub for sub ay pwedeng mauwi lang din po sa wala. Kasi guys, lately nyo na lang marirealize na yung oras na ginugugol nyo sa pakikipag-sub for sub, sa pakikipag-count me in ay hindi rin po siya makakatulong dahil hindi ito yung tunay na pag-angat dito sa social media. No, ang tunay na pag-angat po, once na may manood sa mga videos nyo na hindi nyo na pinipilit yung tao, once na magkaroon kayo ng subscribers na hindi nyo pinipilit yung tao, nag-subscribe lang sila sa inyo kasi gusto nila yung content nyo, yun po yung tunay na pag-angat. Hanggang sa dumami na po ng dumami, yung subscribers, yung views, at yung revenue ng mga channels nyo. Kaya guys, gusto ko lang din po humingi ng paumanhin dun sa mga kaibigan natin na merong shortcut mindset as of now. Naintindihan ko kayo bilang nagsisimula pa lang po kayo dito sa YouTube. But, katulad po ng sinasabi ko is for sure marirealize nyo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang authentic and organic videos para magkaroon din po kayo ng organic subscribers and viewers. Second, the easy money mindset. Madami sa mga content creator ngayon ang namomotivate dun sa mga iniidolo nilang content creators na nandito sa YouTube. Lalo na pagka nakikita po nila ang pagbabago sa buhay ng isang content creator dahil sa paggawa ng content or dahil sa paggawa ng vlogs. At dahil dito, naitatanim po agad sa isip ng mga baguhan na content creators na ganun lang po kadali kumita dito sa social media or dito sa YouTube. Which is ito din po yung nagiging dahilan, that's why mabilis sumuko ang ilan sa mga content creators na nagsisimula pa lang. Isipin nyo ang naging motivation nila kaya sila nagsimula ng YouTube channels, it's because doon sa pera. Doon sa nakikita nilang akala nila ay easy money. Without knowing na ang isang YouTube channel bago po yan magkaroon ng organic revenue or magkaroon ng passive income, kailangan po niyan talaga dumaan
sa ilang pagsubok, no, sa pagpili ng niche, sa pag-construct ng mga videos, the way kung paano kayo mag-edit, the way na kung paano nyo i-build up yung sarili nyo sa harap ng inyong mga audience. So, madami po sa mga content creators ngayon, ang akala nila na ganun lang kadali ang pera sa YouTube, na hindi nila alam na bago naabot ng mga iniidolo nila, yung mga achievements na yon is madami pong pinagdaanan yung mga tao na yon. Kaya habang maaga pa, alisin nyo po sa isip nyo na ang content creation or ang YouTube ay easy money sa kahit kanino. Hindi po yun totoo. So guys, wala namang madali sa lahat ng bagay. So lahat po yan ay pinaghihirapan. Kaya habang maaga pa, alisin nyo po sa isip nyo na ang content creation dito sa YouTube ay easy money lang. Isa ka bang live streamer sa Popolive app or naglalaro ka din ng Genshin Impact? Kung murang top-up o recharge ang hanap nyo, ay suggest na dito kayo sa CocoDP. Starting October 22 until December 3, dahil nga malapit na po ang Luna 2 version ng Genshin Impact, is mamimigay po ang CocoDP ng 200 free Welkin Moons sa mga magpapalo sa kanilang Twitter or X account, and of course dun sa mga sasali sa kanilang Discord server para magkaroon kayo ng chance na maklaim ang inyong free Welkin Moons sa Genshin Impact. And sa mga gusto makakuha ng exclusive discount dito sa CocoDP, huwag nyo pong kakalimutan na gamitin yung ating exclusive link na nasa comment section, at huwag nyo din kakalimutan na mag-login dito sa CocoDP para maklaim nyo ang inyong coupon for discounts. Dito sa CocoDP, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron din mga live streaming apps and gift cards like Popolive app, iTunes gift cards, PlayStation gift cards, Xbox gift cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO, Star Maker, Miko, Nimo TV, Migo, at marami pang iba. Ngayon, ituturo ko naman po kung paano kayo pwede makabili ng Popolive coins dito sa CocoDP. So una, i-click nyo lang po yung Popolive app, and step number 1, ilagay nyo po yung user ID number ng inyong account. Step number 2, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 is yung payment method, at kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP is ang gamitin nyo po ay Cocoin payment method. Step number 4, ilagay ang inyong email address, at yung final step, click buy now. So guys, wala pang 30 seconds, marireceive nyo na po yung package na binili nyo, at pwede nyo po itong i-check sa inyong mga emails. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. Third, next time syndrome. Madami sa mga baguhan na content creator ngayon ang talaga namang motivated, lalo na dito sa social media, at nakikita nila yung iba't ibang opportunity na talaga namang nakukuha ng isang content creator kahit sila ay nasa bahay lang, kahit sila po ay wala talagang trabaho, naka full time sila sa social media, pero talaga namang grabe ang benefits or yung nakukuha ng isang content creator na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Pero hindi rin naman maalis sa utak ng ilan sa mga baguhan na pag may time na tinatamad sila, no, ito yung tinatawag natin na next time na lang, next time syndrome, next time na lang ako magsisimula, next time na lang siguro ako mag-upload kasi may gagawin ako ngayon, meron akong kailangan tapusin ngayon. So ang nangyayari, yung next time na yon, nasusundan siya ng nasusundan. So imbis na makapagsimula ka na ng iyong content or makapagsimula ka ng makapag-build up sa iyong channel, is napapabayaan mo or nakakapag-skip ka ng ilang araw dahil nga dinedelay mo ng dinedelay yung kagustuhan mo na magsimula ng iyong YouTube channel. So kahit gaano ka ka-motivated, kahit gaano ka ka-determine na makapagsimula ka ng YouTube channel this year or next year, pero kung meron ka nung tinatawag na next time syndrome, is hindi mo talaga masisimulan yan kasi kada gagawin mo siya, ang laging nasa isip mo next time na lang. May gagawin kasi ako, parang hindi kaya ng oras ko today or parang hindi pa ako ready. So guys, habang maaga pa, alisin nyo po sa utak nyo yung tinatawag natin na next time na lang. Okay? Wala namang problema guys na mag-next time na mag-next time. Basta po pinagpapalanuhan nyo yung next step na gagawin nyo. Fourth, 7 days quitter. So kaya sinabi natin na 7 days quitter, ang ilan sa mga baguhan na content creators today is hindi pa man nagtatagal ng isang linggo or ng ilang araw is parang nag-quit na agad sila or sumusuko na. No? Lingid naman sa kaalaman nyo na ang ilan sa mga content creator na bago ngayon is namomotivate dahil dun sa mga iniidolo nila na content creator today. Okay? Which is yung mga content creator na yon, yung mga tao na yon is passion nila talaga yung pagbablog, talagang gusto nila mag-video, kaya kahit sabihin mo na ilang buwan, ilang taon na yung nakakalipas na walang resulta yung ginagawa nila, nagpapatuloy pa din sila hanggang sa makuha na nila yung success dito sa YouTube. Ito yung kaibahan doon sa mga tao na na-motivate dahil sa mga tao na yon. Some of them, hindi naman talaga nila passion mag-vlog. Nakita lang nila na may iba't ibang opportunity dito sa YouTube. That's why nag-try sila. Ngayon, no, after ng ilang araw, nag-expect agad sila ng resulta,
na nagiging dahilan para madismaya ang iilan sa kanila. So that's why tinawag natin na 7 days quitter is wala pang ilang araw, wala pang isang linggo, is naghahanap na agad sila ng resulta dun sa ginagawa nila dito sa YouTube na it leads to them na madismaya talaga dahil dito sa YouTube, hindi naman agad yan na pag magsimula ka ngayon, kinabukasan, magiging successful ka na. Magsimula ka ngayon, magkakaroon ka agad ng organic viewers or subscribers. Ang reality sa YouTube guys, it takes time bago nyo makita yung resulta. So that's why, alisin nyo po sa utak nyo yung ganong mindset na ilang araw pa lang magkikwit na kayo. Ilang linggo pa lang kayo dito sa YouTube, parang ayaw nyo na. So make sure na kung gagawa man kayo ng vlog or video sa social media, talagang gusto nyo siyang gawin. Hindi lang dahil dun sa opportunity na nakikita nyo. Tip: motivation 90%, action 10%. Karamihan sa mga baguhan ngayon dito sa YouTube is talaga namang motivated sila lalo na pagka nakakapanood sila ng mga content creator na nagbibigay ng advice katulad namin or dun sa mga iniidolo nila na content creator. But in reality, hindi naman po talaga nila ine-exert yung 100% effort sa paggawa or dun sa action. Most of them, hindi naman talaga ina-apply yung mga natututunan dito sa YouTube. Most of them is talaga namang umaasa sa swerte dito sa social media. At alam naman natin na dito sa YouTube is hindi po totoo ang swerte, no? So ako naniniwala ako na yung nangyayari sa akin is pure hard work talaga siya. Kasi lahat ng ito guys, bago ko gawin, nire-research ko, alam ko sa sarili ko na binibuild up ko yung ating mga target audience, binibuild up natin yung mga content na ginagawa natin, at kahit papaano naman is nagiging consistent tayo time to time. So meaning hindi siya dahil sa swerte. So dahil siya doon sa action. Number 6, channel comparison syndrome. Ito guys, madalas ko ito nababanggit sa mga vlogs ko lately na isa ito sa pinakamasamang mindset na pwedeng taglayin ng isang baguhan dito sa YouTube. Ito yung tinatawag natin na comparison syndrome or channel comparison syndrome. Hindi naman may iwasan talaga na may pagkakataon na ipagkukumpara nyo yung sarili nyong channel sa mga channels na pinapanuuran nyo. At yung iba sasabihin, ba't kaya si ganito, ang laki na ng subscribers, ang bilis pa tumaas ng subscribers niya, grabe pati yung kinikita ng tao na to, sobrang laki, pero bakit ako ilang buwan na ako dito sa YouTube, ilang taon na ako dito sa YouTube, but still wala pa ring progress or hindi man lang umaangat yung channel ko. Tapos bago ako kumita, parang inaabot pa ako ng ilang months, so nakakainggit naman yung tao na to. Which is guys, habang maaga pa, alisin nyo yung ganong mindset kasi yung ganong pag-iisip ang magpapalubog sa inyo dito sa social media. So lagi nyong tatandaan na yung tao na yon, bago niya naabot yung stage ng ganong pagiging content creator niya, is panigurado, madami po yung pinagdaanan sa kanyang social media career. At wag na wag mong ipagkukumpara ang sarili mo doon sa tao na yon dahil hindi mo rin naman nasaksihan yung paghihirap niya. So yung ibig ko sabihin dito, kahit anuman yung growth ng mga tao na pinapanooran mo, kahit anuman yung nakikita mong achievement doon sa tao na yon, is never ever mong ipagkukumpara yung estado mo sa kanya. Kasi magkaiba kayo ng storya. Okay? Kaya habang maaga pa, alisin nyo po yung ganong mindset, yung channel comparison syndrome, at wag na wag nyong ipagkukumpara yung channel nyo sa channel ng iba or yung channel nyo sa channel ko kasi magkakaiba po tayo ng storya. 7. Inconsistent and more excuses. Para sa akin guys, ito na po yung pinakahuli na pwede kong i-discuss sa inyo at sana po nakaabot kayo sa part ng video na to. Kasi itong pang-pito guys, karamihan sa mga baguhan, ito yung nagiging sakit nila na hindi nila maalis-alis sa mga utak nila bilang isang content creator. Okay? So lingid naman sa kaalaman nyo na meron tayong kanya-kanyang buhay, meron tayong kanya-kanyang priority. At talaga namang yung iba sa atin, gusto naman talaga natin maging isang content creator. Nagkakataon lang na nabibisi tayo at hindi na kaya ng oras natin. So dun pa lang sa pagiging consistent sa pag-upload ng videos, naapektuhan agad siya. And then, sunod na dito yung more excuses. So dahil nga marami na po tayong excuses sa mga ginagawa natin is napapabayaan na po natin yung content creation na once na ginusto din naman natin talaga. So, para sa akin, kung talagang hindi nyo na kaya ipagpatuloy yung content at napipilitan na lang kayo, is nasa sa inyo na po yan. Kasi kung naapektuhan na po yung trabaho nyo at kumbaga napipilitan na lang po kayo na mag-upload ng videos even though alam nyo sa sarili nyo na wala naman talagang manonood dahil nga yung upload nyo is may ma-upload na lang, so alam nyo sa sarili nyo na hindi siya quality, walang matututunan yung mga viewers nyo, walang entertainment factor,
is nakadepende naman po yan sa inyo. So pwede nyo naman i-upload yung video for memories na lang, pero syempre dito sa YouTube guys, no, hindi din po kasi pwede or hindi rin valid yung excuses, hindi rin po valid yung inconsistency. Kasi most of the time, kung nandun na po kayo sa stage ng pagiging content creator na inconsistent na kayo, or let's just say ang dami nyo ng excuses para gumawa ng content, is hindi na rin po siya magiging healthy para sa inyo. Kasi parang nga nangyayari, napipilitan na lang kayo na buhayin yung channel nyo. No? Hindi dahil sa gusto nyong mabuhay yung channel nyo, kundi dahil gusto nyo na lang na may ma-upload kayo. Even though alam nyo naman sa sarili nyo na wala na siyang sense. So para sa akin, kung gusto nyo po talaga na umangat in the best way dito sa YouTube, is make sure na consistent kayo at alisin nyo sa utak nyo yung mga excuses na kesyo busy na ako sa buhay ko, busy na ako sa trabaho ko, wala na akong time dito sa YouTube. Kasi at the first place, kayo naman din yung gumusto niyan eh. Diba? So wag nyong sisisihin yung content creation na nakakaistorbo na ito sa reality or dun sa priority nyo. Tandaan nyo, kayo din po ang may gusto niyan. So kayo ang gumawa ng paraan para malagpasan nyo yung pagsubok na yan pagdating sa pagiging consistent at doon sa mga excuses na yan. So in short, pagdating sa YouTube, dapat consistent and no excuses tayo. So yun lang naman guys, and kung sa tingin nyo marami po kayo natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel DJME for more videos like this. And syempre guys, mega love shoutout po pala sa viewers ng ating channel na nag-aabang ng vlogs natin weekly. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo at maraming salamat po sa always panonood ng vlogs natin at hopefully nakakatulong po ito talaga sa inyo. At guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo guys. At bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na pinopost natin sila monthly sa ating community. So guys, yung pa-member po sa ating channel is $1 per month lang po yan or 56 or 58 pesos po monthly. So murang-mura lang po. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, so you can watch this video na iiwan natin sa end screen. At sa bandang baba po is yung ating DJME YouTube Tips playlist na makakatulong sa mga baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.